4 to shoot. Abarientos looks up at the shot clock. Bailout shot. Yes! Ng Commissioner's Cup Finals. Abarientos. Oh, nice shot. So after timeout, 2 baskets for the last. Only 2:24 remaining sa ating third quarter. Abarientos gets the screen. Siya ang sinasabing greatest point guard noong dekada 90 sa PBA. May pambihirang scoring skills, playmaking at leadership. Pinangunahan niya ang Alaska sa multiple titles at itinuturing na pinakamatalinong gwardya sa kanyang henerasyon. Tinawag siyang The Flying A dahil sa abilidad niyang umere at makipagsabayan sa mas malalaki sa kanya. Bisitahin natin at i-analyze ang naging PBA career ng nag-iisang Johnny Abarientos. Paanong ang isa sa mga pinakamaliit na player ng PBA nakapagkampiyon ng maraming beses at naging MVP pa? Bakit siya inalis sa Alaska at paano niya binago ang landscape ng basketball para sa mga gaya niyang pinagdamutan ng height? Gonna foul. I don't think he's in foul trouble, but you see him lunge there against Johnny. Because he's strong on the body. Johnny didn't get off, does not make the jump shot. Abarientos. Boy, one-handed lead pass. Gives it to Chambers. Goes up. Yes, and Nick. All right, Abarientos now. Trying to take charge, and he does. And the lead is down to 5. Johnny. Si Johnny Abarientos ay ipinanganak noong July 17, 1970 sa Naga, Camarines Sur, pero lumaki sa San Jose del Monte sa Quezon City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid, 5 sa mga ito ay panay lalaki at mahilig din sa basketball. Bata pa lang si Johnny batak na siya sa mga larong kalye ng basketball sa kanilang lugar. Hindi raw lilipas ang isang araw na hindi siya nakakahawak ng bola. Pero pag-amin niya hindi ito ang kanyang first love. Hilig niya talaga ang pagsasayaw. Gayunpaman ang pagsasayaw ang naging pundasyon ng kanyang magandang footwork sa basketball. High school pa lang nakitaan na ng pambihirang husay si Johnny sa paglalaro. Nagpakitang gilas na siya sa FEU noong high school at nakapagkampiyon sila rito. Bilang high school superstar, gumagawa na siya dito ng 35 to 40 points kada laro. Noong high school pa lang daw marami nang lumiligaw sa kanya para maglaro sa collegiate basketball, gaya na lamang ng Adamson at Ateneo. Wala naman sa isip niya na maglalaro pa siya ng college basketball dahil habol niya lang talaga ang scholarship na ibinibigay ng mga pamantasan para siya ay makapag-aral at balang araw ay matupad ang kanyang pangarap na maging doktor. Muli siyang kinuha ng FEU para maglaro sa college team. Sa FEU nakasama niya ang isa sa mga BFF niyang si Victor Pablo para pangunahan ang FEU Tamaraws na mag-uwi ng 2 kampyonato sa 3 taon niyang pamamalagi sa team. Naglaro din siya ng amateur basketball sa PABL sa koponan ng Crispa 400 at Triple B Express. Nakapagkampiyon siya dito ng 4 na beses at nakakuha ng 3 PABL season MVPs. Sa amateur at collegiate basketball pa lang, lutang na ang husay nitong si Abarientos. Kumpara sa mga gwardya ng kanyang henerasyon, para daw kasing veterano na ang kilos ni Johnny sa kanyang edad. Sa height niyang 5'8", mistulang ordinaryong gwardya lang itong si Johnny. Pero sabi nga nila, it's more than meets the eye. Sa pagsapit ng 1993 PBA draft, pumiling si Abarientos na i-release na siya ng FEU kahit may 1 taon pa siya sa kanyang college career. Pinagbigyan naman ito ng pamantasan at sumabak na sa PBA draft ang ating bida. Unang napili si June Limpot ng Santa Lucia, pangalawa naman ang BFF niyang si Vic Pablo, at siya naman ang pangatlo na kinuha ng Alaska. Minsan nang inamin ni Timko na hindi niya talaga gusto si Johnny bilang kanilang pick sa draft. Pero sa pangungumbinsi ng import na si Sean Chambers, napapayag siyang si Johnny ang piliin. Sa pagdating pa lang ni Johnny sa Alaska lumika siya agad ng matinding impact. Sa kanyang rookie season, nag-average siya ng 16 points, 4.8 rebounds, 6.6 assists at 2.6 steals per game. He's not likely to see action today. Abarientos, great fit. Whoa, what a shot! Johnny boy, what a shot! Back to Stewart. The one that is a little too long for him, not his usual distance. That's not his range. Good pass. Oh, good move. That time, Tompkins backed off at the last minute. Alvarado, lead pass to Asaytono. Oh, great steal by Abarientos in the air. Long lead pass to Battle. He puts it up and in. That's certainly a 4.
another magic. Throws it out to Johnny. He settles it down. Abarientos. Oh, gets away. Beautiful move. Yes. This boy is simply exciting. Won by Hawkins. Out to Abarientos. He leaves Tompkins sprawling behind. That's why I like to call him the Flash. Abarientos with a jumper. Yes. He got bumped, but he still took the shot and made it. Sa mga unang komperensya niya sa Alaska hindi sila nakapagkampiyon agad. Nakakaabot sila ng finals pero parang may kulang. Inilatag ni Coach Tim Cone ang triangle offense sa Alaska at pinag-aralan nila ito ng isang taon bago nila ito naperpekto. Bilang court general sa Alaska team, malaki ang naging papel ni Johnny sa success ng triangle offense. Inamin ni Tim Cone na kung hindi dahil sa talino at leadership ni Abarientos, malamang na hindi uubra ang triangle offense sa Alaska. Mula 1994 hanggang 1998, ginabayan ni Johnny ang team ng Alaska sa 8 kampyonato, lalo na noong 1996 kung saan nakapag-Grand Slam ang team. At noong parehong taon, siya ang tinanghal na most valuable player ng liga. Sa puntong ito, nasemento na niya ang sarili bilang pinakamahusay na point guard sa kanyang henerasyon. Meneses. Asa ito, no? Hoping to have the same game he had against this team last time. As we mentioned, 43 points. Solomon gets underneath. Nice reverse. 6 to go. Triple V by Solis. This time it doesn't work. Johnny Abarientos. Fast break for Alaska. Lastimosa. He actually invited the foul there. Boy, Alaska is just flying up the... Which is something you miss when you go to the other venues. Especially on the provincial tour of the PBA. Johnny A. Jolas. 16 foul. Here's Johnny. Johnny, the leading scorer on the Alaska. Si Abarientos ang pinakamaliit pero ang pinakamahusay na PBA player ng dekada 90 dahil na rin sa kanyang exposure sa RP national team sa mga kampyonato ng Alaska at ang pagkakapanalo niya ng MVP. 1997 nang maispatan siya ng isang NBA scout na nagngangalang Joe Betancourt. Isa siyang scout na nagmumula sa Charlotte Hornets sa NBA. Naghahanap ang Charlotte noon sa papalit sa pwesto ng injured at medyo nagkakaedad ng si Muggsy Bogues. Mismong si Betancourt ay tumungo ng Maynila para mapanood ng personal si Johnny at pagkatapos ng isang game kung saan nanalo ang Alaska at si Abarientos ang tinanghal na best player of the game na yon, hinarap siya ni Betancourt at tinanong kung nais ba niyang magtungo sa Estados Unidos para sa isang training camp sa Charlotte. Siyempre pumayag ang ating bida at meron din naman itong basbas ni Tim Cone at ng management ng Alaska. Para lang daw itong panaginip ayon kay Johnny. Hindi raw siya makapaniwala na isang Pinoy basketball player na gaya niya maiimbitahan sa isang team sa NBA. Pero sa pagbabalik ni Joe sa US para sana ibalita sa team ang natuklasan niyang talent sa Pinas, nagkaroon ng salimuot ang Hornets management at hindi na sila muli kinontak pa ni Betancourt tungkol sa nakaambang pagpunta niya sa NBA. Nakakahinayang man pero para kay Johnny isang malaking karangalan hindi lang sa kanya kundi sa mga Pilipinong basketbolero ang mabigyan ng pansin ng mga scouts ng NBA. Sa 1998 season nakasama si Johnny sa Philippine Centennial Team na nagpakitang gilas sa Bangkok. Dito lalong hinangaan ang kanyang talento hindi lang ng mga Filipino fans kundi ng buong Asia. Nag-uwi sila ng bronze medal sa pagtatapos ng torneo. Pero mahirap partner kung titira siya sa ilalim tapos nandun si Marlo Aquino, you really have to think twice. Oh, Abarientos gets away from his man. And the Philippines is on the board. Game against China was, ang kailangan itong team na to, sabi niya, game exposure, yung experience, yung gelling by gaining the experience and exposure of playing together. Eto, Oh, si Michael Jordan lamang ang gumagawa nun, saka si Scottie Pippen eh. Ito, Abarientos, maliit ito. Sasaksak sa loob. Floater, oh, beautiful shot from the flying A. And that lead is cut down to 1, 27-26. Lamang pa rin po ang Chinese Taipei.
O partner, palagay ko, kayang-kayang i-one-on-one ng Philippine team itong Chinese defense. Patay. As you see earlier, Nice ito, step. 2 baskets in a row for Johnny Abarientos. The crowd Oh, hindi. cheering the Philippines. At ang pressure yata, nandito na sa Chinese Taipei, no? Here we go again. Meneses, one-on-one muli. Na double team. Inilabas kay Barrientos. Setting him up for a three-point shot. Oh, yes! PLDT long distance shot. Cheng. Corner court. Takes a three. Too strong. Picked up by Johnny. Okay, ito si 15.5 remaining in the second half. We're looking for the Jones Cup today. Abarientos. Pinagkikiba. Luang. Ganda ng pass. Yes! Galit na galit. Cross court. Abarientos. Can't seem to find an opening. Patrimonio will take a three. Oh, yes! Pumalog. Offensive rebound this time by Lee. Wala pa rin. Abarientos gets the rebound. And the little man bringing it down. Johnny. Binigay kay Dorentes all the way to the basket. It's a Sa taong 2000, napasama si Johnny sa 25 greatest PBA players of all time. Pero sa puntong ito, kapansin-pansin na ang pagbaba ng kanyang laro. Nag-average na lang siya dito ng 7.9 points, 4.2 rebounds, 5 assists at 1.7 steals per game. Ayon sa mga analyst, sa pagdating ng mga mas bata at mas malalaking Phil-Ams, na-expose ang kahinaan ng sistema ng triangle offense ng Alaska. Nahihirapan silang makahanap ng kapalit dahil sa komplikadong sistema na meron ng team at hindi naman maikakaila na tumatanda na ang core team ng Alaska at kailangan na nilang i-update ang kanilang roster. Kaya naman noong 2001 ginulantang ng Alaska ang fans sa pagkakatrade ni Johnny sa Popcola kapalit ni Alipik at John Ordonio. Sa puntong ito malinaw na nasa rebuilding stage ang Alaska na binitawan ang kanilang Grand Slam team isa-isa. Nagwakas ang karera ni Abarientos sa Alaska na nag-average ng 14.4 points, 4.3 rebounds, 5.5 assists at 1.9 steals per game. Inamin ni Abarientos na lubos siyang nasaktan sa ginawa nito ng management. Gayunpaman, business is business para sa Alaska. At tila nakumbinsi ang team na tapos na ang peak career ni Abarientos at naghahanap sila ng equal value trade sa tumatanda nilang star point guard. Sa Popcola, naging steady ang laruan ng ating bida at mistulang naging reunion din ito dahil nakasama niya sa team sina Jojo Lastimosa at Coach Winyo. Pagkalipas lang ng isang taon, ang Popcola ay naging Coca-Cola Tigers. Sa pananatili ni Abarientos sa Coca-Cola, nakapagkampiyon sila dito ng 2 beses. Mula 2004 pabawas ng pabawas ang mga minuto ni Johnny dahil na rin sa mga naipong injuries. Pagkalipas ng 5 season sa Coca-Cola, napunta naman ng Hinebra si Abarientos pero aminadong nasa takip silim na siya ng kanyang karera. Naging backup point guard at mentor siya ng mga bagong usbong ng gwardya gaya na lamang nila JJ Helterbrand. Sa Hinebra naman niya na-break ang record na PBA all-time steals leader nang nalampasan niya si El Presidente Mon Fernandez. Noong 2009 pa lang inanunsyo na ni Johnny ang kanyang pagreretiro at tinapos ang kanyang 16 years sa PBA. Pero sa pagsisimula ng KFC Philippine Cup ng 2009-2010 season, sina JJ, Kagiwa at Celino Cruz mga na-injury kaya kinakailangan maglaro ni Johnny para sa Hinebra. Sa tuluyan niyang pagreretiro bilang PBA player, naging assistant coach naman si Johnny ng Hinebra at naging successful siya rito. Naging assistant coach din siya ng BMEG Llamados under naman sa bade niyang si Jeffrey Carriazo. Sa 16 years ni Johnny sa PBA, nakapagtala siya ng 12 kampyonato. PBA MVP ng 1996, Best Player of the Conference ng 1997, 2 Finals MVP, 7 Mythical Team Selections, 7 beses na All-Star, 5 beses na All-Defensive Team, at pasok sa 25 Greatest PBA Players of All Time. Ang kanyang numero 14 ni-retire ng Alaska at ng kanyang collegiate team na FEU. Ano ba yung injury na sinasabi nila? Dati ko na to eh. Kaya lang, masama lang talaga yung nilaro ko. Siguro, medyo masyadong gigil, tsaka masama yung loob ko pagpasok nung game 6, no? Dahil yung pagkatalo namin last game. Kasi parang feeling ko amin na yun eh, tapos bigla nawala. So, siguro dinala ko pa yun, yung last game. Kaya siguro makita yung pinakita ko. Ito po ang lineup ng San Miguel Beer and right now, ang pagkaroon naman ng Alaska Milk at tatawagin sa kasalukuyan.
best here beside us, Ben Season, but certainly it's this is really an unusual thing that the three-point shot has certainly become an invaluable weapon in the series, Vince. Yeah. Welcome back. Cabaneta Astrodor just in time to see that shot ni Johnny Abarientos. Triple B, number 1 for Abarientos. Tres, hirap yan. Falling away. And the rebound by Abarientos. Throws. Lead pass. Here's Dorantes all the way to the basket. Yes. San Miguel is not down to 13. 5 minutes and 20 seconds left in the second quarter of play. Eddie Abuda, 5th-year pro mula sa Lawan, Samar. Cutting down that Alaska lead to 13. Here's Captain Marvel. Oh, big basket. Watching San Miguel right now reminds me sort of reminiscent of my days in Ateneo when we had basically Richard Tixon and myself and That was other it. players. Not too many people really can contribute the way we were doing, and that's what's A happening. little bit with that sprained wrist of his because he took off with the wrong foot and had to shoot it with the right hand, you know. Yes. 43-29 ang ating puntalaan na panty ng 14. Ang Alaska, libre si Johnny off a screen ni Coach Rino. And Abarientos finding the mark with 9 points. Yeah, those are free points. That's why they call them free throws. That's right. It raises your confidence too, is if you know you can go inside, get a few fouls from the other team. Can do in this ball game because if they're gonna get blown out, you know, it's gonna take a lot of talking to get that morale back into the team. Abarientos beats the Rosella to the basket. And this is the biggest lead of Alaska. Miguel. Samantala, bahagyan na nagka-problema ang San Miguel bringing down that ball. Alan Kaidik gives it to Tankinsen. He will not take the shot. His pass picked by Johnny Abarientos and an easy layup for Abaring around now with the Beerman. Only a second on the shot clock. Tumira sa Saitono. Wala. Rebound makukuha ni Abarientos. Foot race. Behind the back. Dalawang beses. Almost got away there. Johnny's just trying to play with Tankinsen and be asking for the isolation right now. And he goes baseline. Inside pass. Dorembes. Pinaglalaro na lamang and Hawkins gets... Ngayon bibigyan natin ng analysis ang kalakasan at estilo ng laro ni Flying A at bakit sinasabing binago niya ang landscape ng Philippine professional basketball noong dekada 90. Sa height na 5'8 at 160 pounds, kung hindi mo mapapanood sa PBA si Johnny, isipin mong ordinaryong mamamayan lang siya. Napaka-typical ng itsura ni Johnny na mahirap isipin na isa siyang napakahusay na basketball player. Ang unang kalakasan ni Johnny ang kanyang penetration moves. Hindi naman sobrang taas tumalon ni Johnny, pero kaya niyang mag-glide sa ere para lumikha ng tira. Ang nakakamangha pa rito ay mabilis niyang nababasa ang mga open lanes at nakakagawa ng split-second decision kung papasok ba siya rito o hindi. Magaling siyang gumamit ng mga anggulo para iwasan ang depensa ng kalaban. Nakakabilib ang mga kilikili shots niya na kahit gaano pa katangkad ang kalaban nakakahanap siya ng tira. Fearless, isang salita na pwedeng magsalarawan sa kanyang drive sa basket. Walang kinatatakutan kahit sino pa ang bantay, maging sa local man o international basketball. Naiinis ako sa kanya sa tuwing pinapanis niya ang depensa ni Marlo Aquino. Kinakain niya ng buo si Marlo na kilalang mahusay na shot blocker. Pero mamamangha ka sa kanya kung paano niya nagagawa ang kanyang tira, na halos kasing laki ko lang at ng ordinaryong Pilipino. Very crafty sa mga tira si Abarientos. Ang sabi nga ng mga analyst walang dalawang parehong tira itong si Johnny. Palaging nag-iiba, kaya napakahirap bantayan. Kung deadly siya sa inside scoring, lalo siyang deadly sa perimeter shooting. Mula sa 3-point area hanggang ang kanyang famous na fall away mid-range jumper. Sabi nga ng mga fans kapag tumira sa labas, ilista mo na. Isa pa sa mga nakakabilib kay Flying A ang kanyang malupit na ball handling skills. Samahan mo pa ng crossover at quick first step. Sabi nga ni Tim Cone kapag si Johnny ang point guard niya sa hardcourt, kampante siya dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang bola. Bukod sa ankle breaker ni Johnny, nakilala din siya sa kanyang change of pace. Ang change of pace ang mabilis na pagbabago ng bilis o bagal ng takbo ng isang player. Kayang-kaya niyang kontrolin ang kanyang speed, babagal, sabay bibilis. Kaya bilang isang defender mahihirapan ka talagang mabasa kung anong susunod niyang gagawin. Tinawag siyang cerebral point guard ni Coach Tim Cone
dahil grabe ang basketball IQ ni Abarrientos. Napakatalino maglaro na minsan na siyang naikumpara at tinawag na Hector Calma ng 90s PBA. Walang unnecessary movements at napakahusay ng kanyang leadership sa hardcourt. Kaya ganun na lang ang papuri ni Coach Tim Cone kay Johnny nang sinimulan niya ang triangle offense sa Alaska. Si Tim Cone ang nakaisip at nagdidisenyo ng plays, pero si Johnny daw ang implementasyon. Minsan na rin tinanong si Coach Tim kung sino ang smartest player na na-coach niya sa mga taon niya sa PBA at national team. At iisa pa rin ang kanyang sagot at walang iba kundi si Abarrientos. Siya daw ang pangunahing dahilan kung bakit naging successful ang triangle sa Alaska. Ayon sa mga analyst, si Johnny din ang naging dahilan kung bakit ang mga PBA player na gaya nila Bong Hawkins, Coach Wino at iba pang role player ng Alaska noong dekada 90 ay umakyat ang laro dahil na rin sa kanyang gabay. Isang traditional na point guard kasi si Abarrientos na inuuna ang pagpasa at paglikha ng mga opportunities para sa kanyang mga kakampi kesa ang individual stats. Pass first, shoot second mentality. Pasok si Abarrientos sa top 5 assist leader ng liga na may 3,757 career assists. Gagawa lang siya ng puntos kapag may pagkakataon at kapag hinihingi ng sitwasyon. Mahusay sa opensa at playmaking, napakahusay din niya sa depensa. Kinatatakutan si Abarrientos na mga kalabang point guard ng ibang koponan. Mabilis at mautak. Ang bawat pagkakamali mo sa play ay tunay mong pagbabayaran kapag si Johnny ang bantay mo. Hindi naman siya hihiranging numero 1 sa steals ng liga kung hindi siya threat sa depensa. Sinasabi ng mga PBA analyst na binago ni Abarrientos ang landscape ng PBA player nang dumating siya dito. Noon kasi mas pina-priority ang mga basketbollerong may height o matinding athleticism. Maliit si Abarrientos at hindi rin sobrang athletic, pero nagawa niyang maging MVP at makapag-produce sa Alaska ng multiple championships. Hinirang din siyang pinakamahusay na point guard sa liga at sa buong Asya. Maraming mga gwardya ang iniidolo siya at nagbigay daan para maniwala na kung nagawa ni Abarrientos na maging mahusay na PBA player ay magagawa rin nila kahit hindi sila nabiyayaan ng height at athleticism. Maraming mga point guard sa PBA gaya na lamang nila Jimmy Alapag at Paul Artadi na inaming ipinattern nila ang kanilang laruan kay Johnny kasama ng libu-libong nangangarap makapaglaro ng professional basketball. At bakit nga ba sumikat ang maliit na mamang ito? Napakasimple, humble at ordinaryo kasi ni Johnny na nakaka-relate ang maraming Pilipino sa kanya. Isa siyang superstar sa PBA pero ni minsan hindi niya itinuring ang sarili bilang superstar. Very down to earth at magiliw sa mga fans. At wag ka, isa lang din siya sa mga PBA player na nagkaroon ng pelikula na siya mismo ang bida, ang Go Johnny Go na ipinalabas sa sinehan noong 1997. Isa ka rin ba sa mga umiidolo kay The Flying A? Share mo naman kung bakit ka humanga kay Johnny Abarrientos o mga bagay na dapat pa naming malaman tungkol sa kanya. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Wants to go all the way. What a shot! What a shot by Johnny Abarrientos. He will go to the stripe. This is a three-point play opportunity. Did you see the way he moved that ball from left to right? He did not have a clear look at the basket. Look at that again. What a move! A shake and bake move in mid-air over the big man of Japan. The lead of Japan is 3 with 1:39. That could be a big morale boost for the RP squad here at the home stretch of this cardiac game. 2-point lead by Japan. Alan Kajek is open. Now we need a defensive stop. There's got to be some. Japan with a chance to go and waste some time here, but they can't afford. Philippines fighting with... He just showed that he can also drive strong to the hoop for the easy 2 points. Kinakain niya yung depensa ni Bong Hawkins. Speaking about kinakain ng depensa, yun, hinamon ni Johnny Abarrientos. Panoorin nyo nga itong maliit na mamang. Bigla na namang, yun, lubusot, oh. At dinaanan niya yung dalawang malalaki ng Formula Shell.